Bago pa dumating ang taong 2015, magiging conscious na ang karamihan sa kanilang health and wellness. Kaya nga't inihahanda na ng ilang kumpanya na ipakilala ang kanilang mga serbisyo at produkto dahil nakikita nilang lalakas ang industriyang ito pagdating ng 2015. Balitaan mo kami, Haji Kaaminyo. Sa pagpasok ng taong 2015 to 2016, inaasahang isa na ang Pilipinas sa mangunguna sa ASEAN integration pagdating sa kalakalan. Nakikipagsabayan ang sektor ng health and wellness sa pag-unlad at malaki rin ang naiaambag sa ekonomiya ng bansa. It is very important to a nation's growth, economic growth. Why? Because if you talk of GDP, how do you think you can grow if people are not unhealthy? How can they be innovative? How can they be creative if your efficiency level is low? Aabot sa 200 exhibitors mula sa naturang industriya ang tampok sa isang expo sa Pasay City. Dito ipinamalas ang kahalagahan ng malusog na pangangatawan para sa mga Pilipino. Pinatutunayan lamang umano nito ang kahandaan ng bansa na makipagkompetisyon at makiisa sa pakikipagkalakalan sa ibang bansa sa mga susunod na taon. It's a borderless economy for ASEAN countries. It's open enterprise for ASEAN countries. But we as Filipinos, we should be ready to compete globally when that happens. Hindi lamang mga Pilipino ang sumali sa expo kundi maging ang foreign sectors gaya ng mga Taiwanese nationals. Samantala, pinahalagahan rin ng industriya ng health and wellness sa Taguig City kung saan nagsilbing ambassadors ang ilang celebrity. Kabilang na dito sina Divine Lee at Tessa Prieto Valdez. Bukod sa malusog na pangangatawan, isinusulong din dito ang isang paraan upang makatipid ang mga mamimili. Para sa Telebisyon ng Bayan, Haji Kaaminyo.